weekend muna, and then sabi ko sobrang nagustuhan ko, I want more, I want to learn more. And it's also nice to learn something outside from, ayun na, yung comfort zone ko. And sobrang malayo din siya sa course na kinuha ko during college. So, yan, continuous learning, never-ending learning. Ano yung course mo dati? Foreign service. International law naman. So, yun. Hindi ba naging mahirap yung transition from, syempre, active ka dati sa showbiz, ngayon parang nasa likod ka na, nasa kitchen ka na. Kasi syempre, yung nakasanayan mo before na lagi kang active sa showbiz, nag-iba na ngayon. Paano mo yung transition? Sa totoo lang, hindi naman ganun kalaki yung transition. Kasi ako yung tipo ng artista, even before naman, na meron akong outside friends, hindi nagre-revolve around showbiz yung, alam mo yun, yung mundo ko. So it's not really hard for me to connect to other people. And yun din yung parang gusto ko din, kasi alam mo yun, totoong tao yung kausap mo, na-experience mo, and I'm learning a lot from them as well. Kasi syempre, different walks in life. Tapos sabay-sabay kaming pupunta. Lahat kami ang concern natin anong oras, malilate ba tayo sa timing. Alam mo yun, yung mga bagay na hindi ko na-appreciate before, mas na-appreciate ko. At yung simpleng, alam mo yun, kapag nagreklamo ko sa isang pagkain, ngayon, nare-realize ko na yung mga taong gumagawa nito, yung struggles nila, meron ba silang mga equipment, may mga item ba sila na, alam mo yun, kulang sa kanila. So, yun, may ibang respect na ako. Mas mataas na respect sa yung lahat. 9 to 5 na yung trabaho mo, araw-araw. Yung ganun din naman, napupuyat din naman ako sa minsan more than 9 to 5 pa. Andun ako sa era dati na more than 12 hours. Part na bakasyon, diba? Merong leave. Meron lang akong parang allowances for leave. Katulad ngayon, absent ako, so without pay. Ganon. Pinayagan ka nga. Doon din naman, parang medyo ano din ako doon. Hindi naman guilty, pero syempre, dahil si Boss Vic yung boss ko in both. So, hindi ganun kahirap yung transition also, and to, make him understand that I have to do this, kaya I can do this. So, yun, iba na yung naging relationship namin. It's more on a professional level. And it's also nice to hear your name na meron kang title. Ako, sobrang dun ako natuwa na the first time na may tumawag sa akin ganon, naiyak ako. Ano title mo ngayon? Official title? Chef MG, kasi Mary Grace. Kasi baka daw kasi malito dahil Mary Grace. Hindi, pero yung designation mo sa Viva Foods. Anong tawag? Pastry siya. Chef MG. Pero yung Head pastry chef. Parang ganun. Yung na-mention mo sa pinagkano, paano mo pinalagpas yung sa pinagkano? Until now, I think nasa journey. Parang hindi naman ako ipokrito para sabihin ko na hindi siya nag-end. Meron pa din na sumusundot, pero na-build ko yung sarili ko dahil, alam mo yun, parang nagkaroon na ako ng kahit papano umahon na ako ng isang level. Kung dati 6 feet under ako, ngayon siguro 5'4". So, yes, and alam mo yan, parang dumating na rin ako sa point na dati kasi talaga, as in sobrang emotional ako about it. Ngayon, mas nagiging critical na rin ako sa pag-iisip, and hindi na ako, sobrang hindi na ako nagiging selfish din. And I just let myself be. Kung meron akong mga araw na off ako, I acknowledge it. And siguro isa na rin magandang nangyari sa akin is my boyfriend, my partner. Kasi siya yung isa sa naging anchor ko. Ako kasi sobrang antaas ng empathy ko. Siya bumabalanse dun sa empathy ko na yun, sa EQ ko. May kinalaman sa kanila or paano? I think most of hindi ko masasabing 70%, pero almost ganon. Dahil syempre, hindi rin naman ako ulit magiging ipokrito na sabihin kong hindi ako nasaktan sa mga past na nangyari sa akin. And siguro, sobrang bata ko lang din yung time na yon, kaya meron akong nagawa, nasabi o kung anumang mga decisions. And I'm still thankful for that. Sobrang thankful pa rin ako dun sa mga struggles ko before. Kasi kung ano ako ngayon, kung ano yung humaharap sa inyo ngayon, sobrang version
32 na ako, kumbaga. And gusto ko lang din na parang, alam mo yun, kumonect sa mga tao na merong same struggle as mine. Na, Try to ask for help from the expert. yes. Dati nagkaroon ako ng meds. Pero, meron akong meds. Nag-undergo din ako ng mga sobra. So, until now, may mga events pa rin na may pinupuntahan ako, especially kapag may, alam mo yun, sobrang unknown para sa akin. Nagkaka-panic attack pa rin ako. Pero, wala eh. Ganun talaga yung buhay. We will never understand. You will never understand. I will never understand what's happening inside my head. And wala. Mag-pray ka lang talaga and hope na yung anchor mo mabigat enough para hindi ka tangayin. Wala na yung meds na yun. Wala na. Wala na. Hindi rin ako nagstay ng matagal kasi nung tinitake ko yun, actually, nasa ano pa ako, active pa akong everyday shoot. So, medyo malaki din yung naging effect sa akin. And with my knowledge before, I'm sure I'm not taking it seriously. Sino yung pinaka-anchor mo? Nakakapita mo siya. Siguro, Malaking nagawa. Para na sa isa. ayokong i-disregard yung family, syempre. Pero, I think it's mostly me. Mostly me. Struggling and fighting through my demons, actually. Kasi, alam niyo naman kung ano naging history ko before, hindi rin ganun ka-smooth sailing at hindi rin ganun ka, alam mo yun, ganun ka, sumakodis. Yung impact sa akin din ng parents ko, iba din naman. So, actually, ngayon, looking back, hindi ko rin alam kung paano, ano yung naramdaman ko. Just one day, sinabi ko na, maybe I should fight. Ako nasa lang. Anong message mo doon? Ang dami yung dumadaan sa ganyan eh. So, ikaw na pagdaanan mo, anong gusto mo iparating sa kanila? Nagdadaanan pa rin. Alam ko lahat tayo may inner demons. I just want you to know yun, hindi ka nag-iisa. Kailangan nating tapangan pa. Kung hindi enough yung tapang mo ngayon, try to convince yourself, as I convince myself, to be strong every day. For you, for your partner, for your family, even for your dogs. Ako, isa ding yung dogs ko, sobrang mahal na mahal ko yung dog ko kasi yung si Cloud, nakuha ko yun during the time na nagsastruggle ako. And he's been my comfort until now. So yun, even for your dogs, nag-a-apply. Minsan na-absorb nila, no? Minsan, And very generous. dumating ba talaga sa point, Luis, na yung isip mo na How to close end your were you? life? How close were you to that? Super close. Yes, sabi ko kanina, binubuo ko na sa isip ko kung paano ko siya sa stage. Sobrang dark nito for other people. I'm sorry. Pero yun, iniisip ko talaga, paano kaya nila, ganun lang ka-casual. Paano nila nagawa yun? Kasi gusto ko na talagang gawin. Ano yung nag-click? Ano yun? Gusto ko mahanap yun. Pero Luis, now na you are aware of yung mga ganyang bagay and napagdadaanan mo pa rin na hanggang ngayon, meron ka bang advocacy to reach out to other people na pinagdadaanan din mo kung paano pinagdadaanan? May mga nakakausap ako. Nagre-reach out ako sa mga kaibigan ko na nagsastruggle, especially na nung pandemic. Alam mo yun, nung pandemic, halos lahat ng kilala ko may pinagdadaanan. Kahit may pinagdadaanan ako, I always want to reach out. Kasi, wala eh. Parang, yun nga, may gawin ka man o hindi, nagsastruggle pa rin ang tao. So, might as well, may gawin ka na. Kailangan niya kasi Luis. You mentioned na diba you had to help yourself. It's a continuous healing journey kasi yung pagpe-pastry chef, it helped you yung learning how to bake, everything. Did it really, malaki ba yung naging tulong niya in parang
again, and picking yourself up. Kasi parang a part of me was stripped down. May mga times na yun, kilala ko pa ba yung sarili ko? And nung nakita ko yung passion ko with baking, with creating something, parang yun nga, nagkaroon ng something dun sa void na may nag-grow. So, yun, sobrang anlapit sa akin ng pastry kasi I remember my mom, kahit may part ng struggle ko kasama siya, yung good times. mas nag-grow sa akin. And yun. Ang hirap ang hirap. Thank you, I'm sorry. It's okay. Kailangan. Thank you. No, you thank